ang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po rito. Ngunit nung pinirmahan ng Presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. Wait. Kasama ba si Velasco sa Bicam? Parang hindi yata. Wait, tingnan nga natin. Nasa akin yung kopya ng Bicam report eh. Ayan, Bicam report. Tingnan natin kung nandiyan si Velasco. Alvarez pala, di pala Velasco. Alvarez. Tingnan natin, Alvarez. Sorry. Pantalyon Alvarez nga pala. Wala pa rin eh. Wala kang nakita Alvarez eh. Kimbo, Gonzales, Suarez, Dalipe, Asidre, Gonzales, Aquino, Bongalon, Acop, Madrona, Duabit, Libanan. Oh, wala pa rin eh. Wala pa rin Alvarez. Nagkamali na ako ng partida ha. Naisip ko Velasco. Alvarez nga pala. Oh, wala pa rin. Kahit Velasco, kahit Alvarez, wala pa rin. Oh, mali. Oh. Alam nyo mga kocher, sabihin na naman ng mga Nibayan supporters at saka ng mga DDM. Bayaran ka kasi ni Martin. Bayaran ka ni Martin. Alam nyo, isasampal ko sa mukha niya. Kung sakali mag-offer man siya sa akin, sampalin ko siya sa mukha niya ng perang ibibigay niya sa akin. Hindi ko kailangan ng pera niya. Hindi ako supporter ni Martin Romualdez. Ako naniniwala na merong mga kababalaghan dyan sa kamera na hindi natin nalalaman. Eto ngayon, pag-usapan ngayon natin ito. Kanina nagpa-press con si Velasco. Nasabi, mag-file daw sila ng criminal cases. Criminal cases, mga kocher, mabigat to. Kasong kriminal laban kay Martin Romualdez, Zaldico, at Manix ba yun? Manix Dalipe o Manny Dalipe. So yun, ito ho yung balita. Papakita ko sa inyo. Ayan. Duterte allies and NGO to file charges versus Romualdez, Solons and over 2025 budget controversy. Ayan. Sino na magpa-file? Si Citizens Crime Watch. Ito yung grupo ni pangalan niya. Tawag sa kanya ng mga dilawan, gasolito eh. Si Attorney Topacio. Citizens Crime Watch, si Attorney Topacio. Tapos, kasama nila si Jimmy Bondoc, let me be the one to break it up. Pantalyon Alvarez. So magka-file sila ng criminal charge. Mahaba yung press ko nila, pero kinuha ko na lang yung salient points kasi after mga 30 minutes, after 15 to 30 minutes, mga kocher, paulit-ulit na lang eh. Paulit-ulit na lang. So, punta natin. Ang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po rito. Ngunit nung pinirmahan ng Presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng Bicam at hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga? Doon Wait. Kasama ba si Velasco sa Bicam? Parang hindi yata. Wait, tingnan nga natin. Nasa akin yung kopya ng Bicam report eh. Ayan, Bicam report. Tingnan natin kung nandiyan si Velasco. Isa sa side na to eh. Dapat andyan si Velasco. Kimbo, Gonzales, Suarez, Dalipe, Asidre, Gonzales, Aquino, the second, Bongalon, Acop, Madrona, Duavit, Libanan. Wala na. Wala pala si Alvarez sa Bicam. So, paano niya nalaman kung ano yung inagrihan sa Bicam? Paano niyo po nalaman kung paano yung inagrihan sa Bicam? Wala ko pala kayo doon. Alvarez pala, di pala Velasco. Alvarez. Tignan natin, Alvarez. Sorry. Pantalyon Alvarez nga pala. Wala pa rin eh. Wala kang nakita Alvarez eh. Kimbo, Gonzales, Suarez, Dalipe, Asidre, Gonzales, Aquino, Bongalon, Acop, Madrona, Duabit, Libanan. Wala pa rin eh. Wala pa rin Alvarez. Nagkamali na ako ng partida ha. Naisip ko Velasco. Alvarez nga pala. Wala pa rin. Kahit Velasco, kahit Alvarez, wala pa rin. Mali. So anong kwentuhan dito? Kwentuhan natin dito. Ano pa rin? Trust me bro. Pagtiwalaan mo kami. Kami na nagsabi eh. General Appropriations Act, GAA. Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na
kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. Agree ako At doon. dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Talaga? Hindi nilalabas yung enrolled bill? Ang tawag nyo dito. Publicly publicly available pa yan. House of Representatives, 19 Congress, Legislative Information System. Ito yun HB 10800, an act appropriating funds for the operation of the government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. Pero mga kochero, eto let's be real. Kapag kinlik mo to, hindi mo makikita yung details ng appropriations. Kasi syempre may mga security issues yan. Pero makikita mo dito yung committee report. Ayan yung committee report. Sabi, Volume A, Volume 1A, 22. Ayan. General Support and Operations, Socio-Economic, blah, blah, blah. Ayan yung mga appropriations. Ito yung per department, Office of the Vice President. Ito pala yung Office of the President. Saan yun? Mukha ito yung sa una. Office of the President. Okay. Office of the Vice President, 733. Ayan. Tapos, okay. Social Health and Protection. Okay. May professional fees pa. Yun lang ang makikita mo dyan, generic amounts. But, that's all you need Kasi syempre, meron kang security implications pag pinakita mo yung buo. Diba? Yung mga finer details. So, but it is available online. At least for public. Ito yung history. Pero baka kasi yung gusto nilang makita, yung detalyado, parang ganito. Yung detalyado. Kasi nakakuha talaga ako ng kopya Pasensya na ho kayo. Ayan, parang ganito. Kailangan kasi, ang gusto nilang makita, mga kochero, dapat daw, yung amount na nakasulat dito sa enrolled bill, nandito kasi enrolled bill ay pareho sa GAA. Pero paano magkakapareho yun, mga kochero? Kasi mayroon kang veto, di ba? So iba na yung pinirmahan. May veto ka Di ba nagbawas nga si PBBM ng tawag dito? 194 billion pesos. So hindi talaga siya magtatali. Magkakaiba talaga. Kasi iba yung nasa GAA ngayon, iba yung sa enrolled bill, kasi yun yung isinumite sa presidente. Nung pinag-aralan ng presidente, nagbawas-bawas siya, nagtanggal siya. So, mag-iiba yung, hindi siya makakapareho talaga. So, intellectually dishonest yung ginagawa dito ni Alvarez. Kasi alam naman niya yun alam naman niya magkakaiba Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Okay. Kasama ka dyan sa kamara. Former Speaker, ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa ho ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito kung meron akong makaligtaan na pangalan. Number 1, syempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Talipe. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakanan nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request. Request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Kayo yung maghahabla. So ba't media ang pupunta sa Kongreso para mag-gather ng ebidensya para sa ihahabla nyo? Ikaw yung congressman Ikaw yung pumunta sa archives nyo. Naghamon na nga si Kimbo. Sinabi na nga ni Kimbo, pumunta kayo doon. Kunin nyo yung enrolled bill. So bakit uutusan mo yung media na kumuha ng kopya ng enrolled bill? Ba't hindi ikaw ang kumuha? Kayo yung maghahabla. Laki ng problema nila. Palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga. Alam nyo, Atty. Topacio, baliktad mga kotsero. Kasi alam nyo, kung ang impeachment ang ipantatakip mo sa issue ng budget ng BICAM report, bakit ngayon lang sila nag-file ng kaso? Kailan pa ho ba yung issue ng BICAM na yan? Buong buwan ho ng January. Ibig hong sabihin, sa 4 na linggo na meron ho ang January, hindi ho nyo naisipang mag-file ng criminal cases laban kay Martin Romualdez? Wala pang issue na impeachment nun. Pinag-uusapan pa lang. Pero wala pang na-file na impeachment. Wala pang ipinapasang impeachment complaint ang Kamara nun.
Di ba? Tatlo pa lang nun ang impeachment complaint eh. Hindi pa nga pinoproseso eh. Mukhang baliktad yata, Atty. Topacio. Mukhang kayo ang gustong pagtakpa ng impeachment. Tinatabunan, gusto nyo matabunan yung issue ng impeachment kasi alam nyo na madikit ngayon yung impeachment. So ibabalik nyo ngayon sa issue ng budget. First and foremost, nasa Supreme Court na yan. Mag-aabang na lang tayo sa Supreme Court kung anong sasabihin ng Supreme Court. Paano pag sinabi ng Supreme Court na valid? Di mag-iiyakan yung mga iyakan kayong lahat.